Kinumpirma ng palasyo na makikipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump sa isang official visit sa Amerika sa Hulyo. Maliban sa issue ng West Philippine Sea, inaasahang tatalakayin ang ipapataw na dagdag buwis sa mga ine-export ng Pilipinas sa Amerika. At nakatutok si JP Soriano. Kasunod ni US Secretary of State Marco Rubio ay kinumpirma na rin ng Malacanang ang pulong sa Amerika ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump sa pagitan ng July 20 at 22 ito bago ang State of the Nation address ayon sa palasyo. Official visit ito sa White House ayon naman kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel B. Romualdez. We're firming up the date for a meeting with President Trump at the Oval Office, and possibly he may also have lunch with him. Kabilang anya sa inaasahang matatalakay ang defense at maritime security assistance ng Amerika sa Pilipinas sa gitna ng pangaangkin ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Gayun din ang ipapataw na 20% tariff sa mga produktong ini-export ng Pilipinas sa Amerika simula August 1. Bago pa dumating sa Amerika ang Pangulo, ay pupunta na roon si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go para simulan ang negosasyon para mapababa ang taripang iniutos ni Trump. It is a meeting that has been it's aligned with what we've always wanted in the first place. Tama-tama lang. 6 months after, or about 6 to 7 months after President Trump took office. Minsan nang nagkita sina Trump at Marcos sa Vatican noong pumanaw si Pope Francis. Pero dati nang nakilala ni Trump si Pangulong Marcos noong presidential son pa lang siya noong panahon ng pamumuno ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tumanggi si Negros Oriental Representative Arnie Teves na mag-ain ng plea sa kasong paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Kaya ang korte ang nag-ain ng not guilty plea para po sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, online ang pagdalo ni Teves sa arraignment dahil iniinda pa ang pananakit ng tiyan kasunod ng kanyang operasyon nitong Hunyo. Bago niyan ay hindi rin nag-ain ng plea si Teves sa mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunition, pati na sa multiple murder case kaugnay sa pagpaslang kay dating Governor Roel Degamo. Kinwestiyon ng ilang health group ang pagkakatalaga kay bagong Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na matagal na naging bahagi ng tobacco industry. Sagot ng kalihim, matagal na siyang retired at isa na lang private citizen. Nakatutok si Mariz Umali. Bago pa man makapanumpa ngayong hapon, kinwestiyon na ng ilan ang pagkakatalaga kay bagong Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez. Nabahala ang ilang health groups saan nila'y conflict of interest ng pagtalaga sa isang matagal nang naging executive ng tobacco industry sa posisyong responsable sa komunikasyon at pagpapakalat ng impormasyon mula sa pamahalaan. Pangamba nila magamit ang tinig ng gobyerno upang maisulong ang interes ng tobacco industry lalo't na sa posisyon ito na humubog ng public opinion. Sabi pa ng civil society groups, tahasang nilalabag ng appointment na ito ang World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, isang kasunduang nilagdaan ng Pilipinas kung saan obligado ang mga pamahalaan na ilayo ang paggawa ng mga polisiya mula sa impluwensya ng tobacco industry. Panawagan nila sa Commission on Appointments pag-aralan ang epekto ng kumpirmasyon kay Gomez. And if that's their opinion, I will respect that. But again, this is not about me. No? This is about the president and how we socialize his programs and policies. No? This is not about politics. Paglilinaw ng kalihim. Well, I'm not part of the tobacco industry anymore. I retired already. I'm a private citizen when I joined the government. Nagpasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa tiwala at kumpiyansa sa kanyang kakayahan. And I intend to repay that trust with my 100% commitment and focus on this role. A healthy democracy depends on an informed public. That's why we must continue to promote government transparency, safeguard press freedom, and defend every citizen's right to free speech. Asahan aniyang ipararating niya sa publiko ang tinawag niyang 3Ps-1. Programs and policies of the President minus the politics.
Nang tanungin naman kung apektado ang Pangulo sa mga batikos sa bagong PCO chief na pumalit kay Jay Ruiz. Malamang ay hindi naman po apektado ang ating Pangulo, pero sabi nga natin lahat naman po ng mga heads of the agencies, cabinet secretaries, laging on notice. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang sikat na auction house sa New York sa Amerika ang naghahanap ngayon ng interested buyer. Ang item na for sale, skeleton o mga buto ng tanging juvenile dinosaur mula sa late Jurassic period na nadiskubre sa kasaysayan. Ang presyo nito, daan-daang milyong piso. Magmamain ka ba? Anong gagawin mo kung meron kang daan-daang milyong piso? Bibili ng bahay? Lupa? Kotse? Handa ka bang bilhin ito? Ito ang rare juvenile Ceratosaurus skeleton na nakatakdang isubasta sa New York. Ang tinatayang presyo nito nakakalula mula $4 million o may 225 million hanggang $6 million o may 338 million. Ang Ceratosaurus, isang carnivorous dinosaur na nabuhay sa North America, Africa at Europe noong late Jurassic period o 161 million years hanggang 146 million years na ang nakaraan. Meron itong tila sungay sa ilong, bony armor sa likod. Dahil sa malalakas nitong binti, pinaniniwalaan na maliksi itong kumilos at mabilis na tumakbo. Sa kasaysayan, 4 na Ceratosaurus fossil pa lang ang nadiskubre. At sa 4 na ito, iisa lamang ang juvenile o bata pa. Ang juvenile Ceratosaurus skeleton nahukay sa Wyoming sa Amerika noong 1996. Matapos ang halos 3 dekada mula nung madiskubre, isusubasta na ang mga ito sa New York sa buwang ito. May magche-check out kaya sa dinosaur skeleton na ito? Yan ang ating pakakaabangan sa mga susunod na araw. Pero kung nalula kayo sa presyo ng juvenile Ceratosaurus, paano na lang kung malaman nyo ang presyo ng tinuturing ngayon na most expensive dinosaur fossil sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Ito si Apex, isang Stegosaurus na tinatayang 150 million years na ang tanda. Ang skeleton nito na-discover sa Colorado noong 2022. At nito lang nakaraang taon, nasubasta ito sa record-breaking price na $44.6 million o mahigit 2.5 billion pesos. Ito ngayon ang tinuturing na most expensive dinosaur fossil sa buong mundo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Bistado ang umano'y pamemeke sa mga lisensya ng mga piloto at aircraft maintenance technician na dapat ay Civil Aviation Authority of the Philippines ang nag-i-issue. Bawal yan at delikado. Lalo't nakasalalay sa kanila ang seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Matapos may abot sa nagkunwaring buyer ang mga peking lisensya at tanggapin ang ibinayad ng marked money, agad inaresto ng NBI ang suspect na ito sa Maynila. Inoperate ang subject matapos idulog ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang umano'y pamemeke ng mga lisensya ng CAAP, kabilang na ang pilot's license at aircraft maintenance technician. Weeks ago, na may lumalabas daw po na gumagawa ng fake license ng CAAP. So we immediately asked assistance from NBI. Ayon sa NBI, 15,000 pesos ang singil ng mga suspect sa mga nagpapagawa ng peking lisensya. Ongoing sa online ito for quite some time, more than a year. Hindi raw masabi ng CAAP at NBI sa ngayon kung merong kasabwat na CAAP personnel sa operasyon ng grupo na hindi raw basta-basta ayon sa mga otoridad. Iba yung tigagawa, iba yung tigatransact. So, medyo may mga security precautions din na ginagawa itong ating mga subjects. Kaya medyo hindi ito mababaw na transaction lamang, maaring isang sindikato. So, we will dig deeper. Una yung distribution and we will do some forensic examination dun sa ginagawa nitong tao to know the scope and the extent of his operation. Ayon sa CAAP, mabusisi ang proseso ng pag-issue ng mga lisensya, lalo't nakasalalay dito ang aviation safety and security. Siyempre po, pagka hindi po totoong lisensyado yung
technician na to and sila ay nagpe-perform ng maintenance check doon sa aeroplano. That is something wrong and bad. Isolated case lang ito. Kasi una, digitalize na tayo sa CAAP, ano? So malaki talaga improvements. And beside, talagang kailangan magpunta sila sa CAAP for validation. Hindi naman itinanggi ng nahuling suspects ang paratang, bagamat sabi niya, fixer lang daw siya. Saan ka kumukuha ng customer? Sa kaap mismo? Saan? Diyan lang siya ito. Kontak ka po sa kaap. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga kasamahan ng suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nanguna ang pagkontrol sa bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo o inflation sa mga gustong marinig ng mga Pilipino sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. 32.9% ang nagsabing gusto nila itong talakayin sa SONA ayon sa survey ng Pulse Asia mula po nitong June 26 hanggang 30. Kasama rin sa mga isyong gustong marinig ng mga Pilipino ay ang umento sa sahod, kapayapaan, dagdag trabaho at kabuhayan at pagsugpo sa kahirapan at gutom. Face-to-face ang survey sa 1,200 Pilipino, edad 18 pataas. Meron itong plus-minus 2.8% error margin at confidence level na 95%. Pinakakasuhan ng Ombudsman ang ilang dating opisyal ng DepEd at DBM, kabilang sina dating Education Secretary Leonor Briones at dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Kasong graft and falsification ang inirekomendang kaso ng Ombudsman kaugnay sa anomalyang pagbili ng mahigit 2.4 billion pesos na laptop. Gagamitin sa implementasyon ng distance learning noong COVID-19 pandemic ang mga laptop na idinaan ang pagbili sa procurement service ng Department of Budget and Management. Na-flag yan ng Commission on Audit o COA dahil may mas mura umano at mas maganda kesa sa mga biniling laptop. Dahil overpriced umano, kokonti ang nabiling laptop. Nang hinga ng pahayag, sinabi ni Briones na kokonsultahin pa niya ang kanyang mga abogado. Sinusubukan din naming makuha ang panig ng iba pang pinakakasuhan. Isang maningning na gabi ang mapapanood ngayong weekend, tapok ang pagdiriwang na puno ng pasasalamat, kasiyahan at powerful collaborations na tatatak kapuso. Yan ang Beyond 75, the GMA Anniversary Special na e-ere bukas ng gabi sa GMA at GMA Pinoy TV. Makichika kay Nelson Canlas. Isang gabi na puno ng Kapuso Stars at major milestone throwbacks para ipagdiwang ang 75 taon ng Kapuso Network, ang Beyond 75, the GMA Anniversary Special. Slay sa red carpet ang pinakahinahangaang Kapuso Stars. Gayun din ang GMA Integrated News at GMA Public Affairs personalities na patuloy na nagpapakinang sa Kapuso Network. Karamihan sa mga dumating sa grand event, naging emotional habang inaalala nila ang naging journey and milestones as a kapuso. That moment na I stepped in GMA, dahil syempre I was a, like fresh graduate from college, and to be in that, like building na malaki, and I knew na that was the real world. It was something for me. Yun yung pinaka-importanteng milestone ko sa GMA, na meet ko si El. Kasi yun yung pinaka-permanent na decision na gagawin mo, di ba? Yung pipiliin mo yung partner mo. Marami pa po akong gustong gawin, at marami na rin ginawa ang GMA na tinupad yung mga pangarap ko. At dahil Diamond Anniversary ng GMA, siniguro ng Kapuso Network na ang pinakamaningning ng mga bituin ang magtatanghal sa programa. Sa Beyond 75, mapapanood ang ilang powerful Kapuso collaborations na siguradong tatatak sa mga manonood. May electrifying production numbers din mula sa mga sangre ng Encantadia Chronicles. Lahat yan, pagpapakita ng Kapuso Network na patuloy na susulong sa higit pa sa 75 years of excellence, service, and quality entertainment. Pasasalamat din ito ng mga Kapuso artists sa network na kumalinga sa kanila at sa mga Kapuso viewers na patuloy na tumatangkilik. Mas nakakatuwa yung 75th anniversary na meron at kasama tayo. Puro pasasalamat lang, kaya I'm so happy to be part of the 75th anniversary of GMA. Happy 75th anniversary
Kapuso. Mapapanood ang Beyond 75 The GMA Anniversary Special bukas July 12, 7:15 p.m. sa GMA at GMA Pinoy TV with live streams sa GMA Network YouTube channel at iba pang GMA online platforms. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Hindi na lang mga sasakyang iligal na nakaparada ang umahambalang at nagdudulot ng traffic. Sa Tondo sa Maynila, kabilang sa mga nasita ang itinatayong coffee shop sa bangketa. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kahabaan ng Velasquez Street sa Tondo, Maynila, bumungad sa MMDA Special Operations Group Strike Force ang ilang illegally parked na sasakyan. Yung mga walang driver, hinatak. Pati mga sidecar na iniwan sa bangketa, goodbye na rin. Yun naman mga tindahang umabot na sa kalyang kalakalan, pinagkukuha pati mga trapal. Paulit-ulit nating i-operate po itong mga kalsadang ito. And take note, kahit na masikip po ito, it's considered a major road dito po sa Tondo na kung saan dinadaanan po ito ng taong bayan, dinadaanan po ng mga trucks, mga delivery of goods, and syempre yung mga trailers po dahil ito po ay tumatagos papuntang Honorio Lopez Boulevard. Sa may Honorio Lopez sa Balot Tondo, mga naglalaki ang trailer trucks ang nahuling nakaparada ng alanganin. May grahe kami sa loob, kaso may patay. May patay? Oo, may patay doon sa daanan namin. May kubol, hindi kami makaano. Hindi kami makadaan. Ay, nagpapahinga po, konti lang po, babayahin namin po sa Piri. Papir. Loaded po kasi, loaded. Sinita rin ang mga karinderyang umaabot sa bangketa ang mga mesa at upuan. At mantakin nyo, sa Dagupan Extension, may coffee shop umanong itinatayo sa bangketa. Agad itong pinagbabaklas ng mga tauhan ng MMDA. Pareho rin ang sinapit ng isang kainan na nasa bangketa na rin umano ang operasyon tuwing gabi. Ang mga sidewalk po, hindi po yan pwede maging extension ng ating negosyo. Ito po ay para sa malalakaran ng taong bayan at lalong-lalo po mga estudyante, mga bata. We have to adhere to the safety ng lahat po ng mga road users. Sa kalapit na kalsada ng Perfecto Street, tinanggal naman ang 2 basketball post na sinisisi ng mga residente kung bakit hirap makadaan ang mga sasakyan. Nang tanungin ng barangay tungkol dito. Ito yung nakaraan na kasi kami sa paliga, ililigpit na po namin tapos binigyan na lang kami ng oras. Dapat wala pong gate dahil pampublikong kalsada po to. Wala po kayong ordinansa na pwedeng isara po ang kalsada. Binalikan din ng MMDA ang kahabaan ng Chino Ross Extension sa may parting Makati at Taguig. Pinagtitikitan ang mga driver na nakaparada ng alanganin sa gilid ng kalsada. Mangilang beses na itong binabalik-balikan ng mga enforcer dahil sa kaparehang reklamo. Lagi po natin sila natitikitan. It needs a behavioral intervention. So definitely we will be consistent. We will intensify. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Isa pang menor de edad na suspect sa kaso ng brutal na pagpatay sa isang honor student at incoming freshman sa Tagum City ang nahuli na. Bago siya, nahuli na rin kahapon ang 2 sa 4 na suspect na edad, 14 at 17. Patuloy ang pagtugi sa isa pang suspect. Batay sa investigasyon ng pulisya, pagnanakaw ang pakay ng mga salarin pero nagising daw noon ang biktima kaya nila ito pinatay. Nananawagan ng hustisya at nagpaabot ng pakikilamay at Ateneo de Davao University kung saan siya nagtapos ng senior high school bilang 3rd honorable mention. Gayun din ang UP Diliman. Napapasukan niya sana bilang freshman. Patuloy na sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang pamilya ng biktima. Pero ayon sa pulisya, nakikipag-ugnayan sa kanila ang mga magulang ng biktima sa pagsasampa ng reklamo. Formal nang nagtapos ang makasaysayang centennial season ng NCAA na mas pinakulay ng mga kwento ng tagumpay ng mga student athlete. Pinakilala na rin ang Mapua University bilang host ng Season 101. Nakatutok si Martin Javier. Maaksyon at makasaysayan. Sa dalawang salitang yan, maaalala ang mga naging tagpo sa NCAA Season 100 sa isang turnover ceremony na ginanap sa Intramuros. Formal nang nagtapos ang centennial season ng liga. Present sa event ang mga miyembro ng NCAA Policy Board at Management Committee.
Dinaluhan din ito ni GMA Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Sir Oliver Amoroso. Inalala ang mga naging kampyon sa iba't ibang events. At mula sa mga kupo ng nagwagi, binigyang parangal ang overall champions. Parehong nakuha ng San Beda University ang kampyonato sa Juniors Division at Seniors Division. Thank you so much for the love, for the support, and for the overwhelming resilience of the NCAA Season 100. Ipinasa na rin ang responsibilidad bilang host school ng Lyceum of the Philippines University sa pangunguna ni Policy Board Member Attorney Roberto Laurel sa Mapua University na pinangungunahan naman ni Dr. Dodgy Maestrecampo. I am very happy and proud to have turned over this afternoon the hosting to our new host for Season 101, Mapua University. Season 101 is a milestone for NCAA because we're turning on to the new century. First year of the second century for NCAA. We will be honoring the legacy that NCAA has created. Kaabang-abang naman ang paparating na basketball season dahil sa isang bago at mas exciting na tournament format. This would give new life to the events like basketball and volleyball, and we're open to this proposal of the MANCOM, and we're hoping that this would make the games more exciting. Magsisimula ang NCAA Season 101 sa darating na Oktubre. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Dahil pa rin sa masamang panahon, nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Mindanao. May nasawi pa ng mabagsakan ng nabuwal na puno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Huwag nang galawin kahit anong gawin niyo dyan. Tulong-tulong sa paglimas ng baha ang mga estudyante sa paaralang ito sa Palimbang, Sultan Kudarat. Ay sa isang guro, wala pa isang oras ang ulan nang pasukin na ng baha ang ilang classroom, kaya napilitan silang itigil ang klase. Sa gitna ng masamang panahon sa bayan ay nabagsakan ng puno, kaya nasawi ang isang rider. May mga tinamaan din ng kawad ng kuryente. Sumubay naman sa ulan ang malakas na hangin sa bayan ng Esperanza kahapon. Natukla pa ng bubong ang isang bahay roon. Malakas din ang ulan kagabi sa ilang bahagi ng Maguindanao del Norte, kaya nagbistulang ilog ang ilang kalsada. Binahari ng ilang kalsada sa bayan ng Dos. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Maging sa Bulacan, bumaha sa ilang bayan dahil sa magdamag na ulan na sinabayan ng high tide. Tulad sa Giginto, kung saan pahirap sa mga motorista ang gutter deep na baha. Sa bayan ng Bulacan, hanggang baywang na ang baha, kaya may mga nagbangka para makabiyahe. Ayon sa Pag-asa, epekto ng habagat ang masamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Diretsang nilinaw ni Barbie Fortesa kung sila ba ng aktor at kapwa-runner na si Jameson Blake nang sumalang siya sa GMA Integrated News interviews. Napag-usapan din ang isang litrato sa GMA Anniversary kung saan kitang nagkaharap sila ng ex na si Jack Roberto. Ang reaksyon niya sa chika ni Nelson Canlas. Barbie Fortesa is definitely having a good year. Career-wise, nakakadalawang malalaking proyekto na siya halfway through 2025. Kabilang dyan ang pinapangarap niyang suspense horror film mula sa GMA Pictures na P77 na ipapalabas sa July 30, a day before her birthday. Punta na ako dyan. Sinubok daw sa pelikula ang kakayahan ni Barbie as an actress. Sumabay pa ang shooting ng pelikula habang ginagawa ang Pulang Araw, isang proyekto na nag-demand ng maraming emosyon mula sa kanya. Hindi ka nabaliw? Yun yung medyo naging fear ko at the time, to be honest. And sabi ko nga, kaya malaking tulong sa akin na malakas yung
support na nakukuha ko from my team, from my family, kasi they keep me grounded and they keep me sane. Gusto ko lang po talaga. Then there's Beauty Empire, kung saan kasama ang kanyang best friend na si Kailin Alcantara, beauty queen actress Rupa Gutierrez, kasama rin nila si Korean actor Choi Bo-min, at kinakaaliwan pa online ang kanilang eksena. 네가 알아서 한다고요? 그게 무슨 말이야? 당신 누구야? Super na-appreciate ko nun si Choi Bo-min. Kasi kinokorek niya naman ako kung mali ako eh. Pero yung umere, very good niya ako nun. I had to watch it multiple times eh. Yeah. Kasi natutuwa ako sa'yo. Parang dinab ba ito? Hindi. And I had to learn it just 15 minutes before the take. Yung mga Korean lines ko laging surprise eh. Puno ng pasasalamat si Barbie sa kanyang mga kwento. Natutupad daw kasi ang kanyang mga pinapangarap lang noon. Aminin ko, sa takbo ng karera ko in my 16 years in the industry, I've had my highs and lows. Pero ang naging consistent since day one, yung respeto sa akin ng mga tao. Even the people around me see how much I respect everyone's time, my craft, my passion, and yung trabaho ng lahat. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon na matanong si Barbie sa mga lalaking naling o kaya'y bahagi ng buhay niya, kabilang ang kanyang best friend na si Alden Richards. I would consider Alden as one of my constants talaga. Yung pag may problema ako, Alden, ganito, ganyan, ganyan. Hindi naman ako nangungutang. Pero like, hindi naman ganong level. Pero like, kung kailangan ko lang ng, kunyari, advice. Nilinaw din niya ang naging usap-usapan online sa pagkakaugnay niya sa kapwa-aktor na si Jameson Blake. Actually, maraming ang medyo na-confuse kasi paano naman nag-cross ang landas namin, diba? So, yung nagkasama kami sa pelikula, itong recent run namin, siya naman yung nag-invite. Just like how my other runner friends invite me to run. So, it's pretty, yun lang talaga yun. And, we are not together. We run together but we're not together. Yan, ganyan. So, aminado rin si Barbie na mas close na sila ni David Licauco. Simula ng taon na to, I would say na we've grown closer talaga as compared to before. I think the care that we have for each other is really genuine. Pinag-usapan din namin ni Barbie ang muling pagkikita nila ng ex-boyfriend na si Jack Roberto. Sa kuhang ito, noong Beyond 75 anniversary event ng GMA Network, makikitang nag-usap sina Jack at Barbie. Halos 6 na buwan matapos kumpirmahin ni Barbie na break na sila. Can you share a little bit of kung ano yung nangyari? Well, about that, since there was a photo that came out, I think I don't have to discuss it any further. Yeah. Kasi may photo naman na lumabas. Pero that's just about it. Like, yes, oo. Sorry, let me rephrase na lang. I don't want to discuss it any further. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan na mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.